Okay, good morning guys. Ngayon pupunta ako sa work ko. Gamitin ko ito si Honda CBR 650R ko. Bali, siya ngayon ang nagamit ko ngayon pang daily commute. Ang masabi ko dito kay Honda CBR, pwede rin siyang pang daily commute. Yung sitting position niya, medyo upright siya. Although ano to siya, sports bike. Pero ano din to siya parang ano din siya talaga yung sports touring. Kaya yung sitting position niya hindi siya masyadong agresibo. Okay guys, samahan nyo ako sa ride ko nito. Okay, bali galing dito sa amin, papunta rin sa work ko. Mag-ride ako ng mga almost 30 minutes din. Tapos doon ako dadaan sa expressway para mas mabilis ako. Pero ano din, abutin din ako ng mga half an hour ride. Okay, tamang-tama. Ang ganda ng weather. Wow, ang ganda ng sikat ng araw. Ano ba weather ngayon? Check nga natin. Aha, okay, 30 degrees pala. Kaya ang ganda ng sikat ng araw. 8:29 AM ngayon dito guys. Ang ganda ng sikat ng araw. Tamang-tama itong ride ko na to. Okay, bali itong si Honda CBR, ito siya ngayon ang ginagamit ko pang daily commute. Masasabi ko rito kay Honda CBR, pwede rin talaga siya pang daily commute kasi yung seating position niya medyo upright siya, hindi kagaya ng mga sports bike talaga. Pero ano to siya, sports bike din talaga to. Pero parang ano to siya, yung sports touring, kaya yung seating position niya medyo upright. Ang kagandahan pa rito kay Honda CBR, yung fuel consumption niya. Nasabi ko hindi naman siya malakas, hindi rin naman matipid, tamang-tama lang. Kasi nasa libro nito, nag-average siya ng 4.9 per 100 kilometers. Bali nasa 20 liters, 20 kilometers per liter, mga ganyan. Okay, tamang-tama. Ang ganda pa ng weather. Okay, ganda ng sikat ng araw. Bali ano ngayon kasi dito guys, summer weather ngayon dito sa Europe. Kaya ang ganda ng weather. Itong kagandahan dito pagka summer guys, ang maganda pa rito yung sunset namin dito. Late na, bali mga 9 PM mga 9 PM pa ang sunset namin dito. Kaya 9 PM may araw pa. Ito ganitong maganda rito pagka summer. Bali yung weather ngayon dito nasa umaga 8:31 ngayon. Yung temperature maabot ngayon ng 30 degrees. Tapos pagka summer dito, ang temperature dito nag-average, so maabot yan hanggang 35 degrees. Kaya mainit din talaga. Pero tama-tama pagka ganito yung suot ko naman. Ito yung jacket ko. Ano to, yung ribbit mesh. Ano siya, ayan oh. Bali ano siya, breathable. Kaya tama-tama to pang summer ride. Bali ngayon nandito na ako ngayon sa expressway. Pumasok na ako ng expressway. Ganda ng kalsada guys. Parang nasa racetrack din no? Ganda ng kalsada. Kasi dito konting sira lang ng kalsada, repair ka agad Ayun, gaya dito dyan sa kabila dyan sa kabilang side, ni-repair nila. Ito katapos lang ito-repair Ganda ng kalsada parang ka nasa racetrack Bali itong expressway na to, ang speed limit namin dito, umpisa rito 130 kilometers per hour. Pero pagdating doon sa border, malapit na doon sa city, ang speed limit ng highway doon 80 kilometers na lang per hour. Ganda. Yung bundok, ang ganda ng bundok, green na green. Ganda nung kalsada guys, no? Parang nasa racetrack ka. Ito bali ngayon, nandito na ako sa expressway. Etong expressway na to, ang speed limit ngayon dito 130 kilometers per hour. Pero pagdating doon sa border, mga galing dito mga 10 kilometers. Kasi nasa city center, malapit na sa city. At 80 kilometers na lang, 80 kilometers na lang per hour ang speed limit doon. Pero dito 130 kilometers per hour. Kaya pwede ka mag-speed up hanggang 140 ganyan. And ganyan yun. Matakbo ngayon ako ng 120, 124, ayan, 125.
Pero ang speed limit dito 130 kilometers per hour. Ayan, speed up ako ng mga 140 plus, 147. Pero yung speed limit ng highway na to 130 kilometers per hour lang. Kaya observe mo rin talaga. Okay, bali ito umpisa rito, ang speed limit ito ng highway na to 80 kilometers per hour na lang, kasi may camera yan, oh, yung kulay box na yan, yung kulay green na yan, ayun yung camera. Observe mo talaga yung speed limit kasi ayun, yung camera na yun, ano talaga, ang haba ng range niya, huli ka talaga dun. Bali ito ngayon ang speed limit dito sa highway na to 80 kilometers per hour na lang, kasi nasa city na to eh. Ang kagandahan pa rito sa expressway namin dito guys, yung mga 125 na displacement, pwede kang dumaan dito sa expressway kasi ang speed limit naman dito 80 kilometers per hour lang. Kaya yung mga 125 na displacement pwede mong gamitin dito kasi nag-a-average numi-speed up naman yun ng mga 100 kilometers per hour eh, o mahigit pa. Kaya pwede siya dito sa expressway. Okay guys, bali ngayon exit na ako rito na expressway, papunta na ako sa city center. Eto dito, exit na ako dito. Ganda ngayon, kukunti ang mga sakyan oras na ba? 8:37. Bali kasi ngayon vacation dito, summer vacation, kaya walang mga estudyante, kaya konti yung gumagamit ng sasakyan ngayon. Tingnan natin doon sa city center mismo kung madami rin mga sasakyan. Ito bali, exit na ako ng expressway guys, pasok na ako ng city center. Ito, akit na ako rito sa bridge. Ito, wow, ganda ng weather, sakto-sakto itong ride ko ngayon Then sa right side ko, yan, bike lane yan guys. Nagka-bike sila dyan along the river, dyan sa river side. Okay, bali malapit na ako sa city center guys. Tapos etong bridge na to, ayun, section control. Ang speed limit dito 60 kilometers per hour, kaya may camera yan, yung kulay gray na yan, yung box. Pagpasok mo merong camera, tapos paglabas mo doon meron din camera, kaya wala kang ligtas pag nag-overspeeding ka. Ang maganda talaga, para safe, observe mo talaga yung speed limit. Ganda ng bundok, green na green. Ito maganda rito guys pagka summer. Ayan, ay nakalagay naman ayun, section control. Ayun, observe mo talaga siya. Ito yung isang camera papalabas. Ayan, yung kulay gray na yan. Ayan, nasa harap mo talaga siya. Ayan, ayan. Ayan, section control. Pero paglakpas dito, umpisa dito, ito na. Ayan, 70 kilometers na yung speed limit. Okay, bali nasa city center na ako guys. Ito ngayon ang speed limit dito 70 kilometers per hour. Pero pagdating mismo doon sa city center, ang speed limit doon 50 kilometers per hour na lang. Observe mo talaga yung speed limit doon kasi daming camera. Ito dito 70 kilometers per hour pa yung speed limit. Okay, okay din talaga gamitin to si Honda CBR pang daily commute guys, kasi yung sitting position niya medyo upright, gaya ng upo ko ngayon ayan. Pero may mga technique din naman yan para hindi ka mapagod pagkagamit mo yung sports bike. Medyo rest ka yan, ganyan ka, as ang isang kamay lang hawak mo sa manobela. May paraan din yan para lalo pag mga more than 1 hour ka na nag-ride. Ayan, dahil nandito na ngayon ako sa city center. Tapos umpisa dito yung speed limit 50 kilometers per hour na lang. Ito dito sa bridge na to, observe mo talaga yung speed limit dito kasi mabigat yung penalty nila guys. Tapos ang sistema pa rito ng
ano, no apprehension. Bali magugulat ka lang, may darating sa yung sulat, ayun, nandun yung kung magkano yung babayaran mo. Ano talaga yun, accurate, yung exact date, exact time, yung exact na lugar kung saan ka commit ng violation, nandun talaga. Minsan may picture mo pa nga kaya wala ka talagang ligtas. Kaya ang solution dyan, observe mo lang talaga yung speed limit. Eto, bali ngayon dito sa city center, ang speed limit dito 50 kilometers per hour na lang. Okay. Okay, sarap mag-ride ngayon na loob ng kalye. Solo ko yung kalye Tamang tama. Okay. Kung mapapansin nyo guys, dito sa left side ko, ayan dyan, yung parang sa atin yung MRT, ayan, yung metro, ayun yung metro dito. Mahaba yung metro dito guys sa center, dito sa city center. Tapos ito yung bus dito guys, ayun ano yan yun, yung folding. Ayan guys, yung sa may left side ko, ayan yung parang MRT sa Philippines, ayan metro, ayun yung metro dito. Mahaba yan dito, nandito yan sa buong city. Ang daan niya bali taas tapos underground. Ang daming connection yan guys. Kaya dito sa city yung public transport wala talaga problema Kung tutusin nga, mas okay pa mag commute ka na lang gamitin mo lang yung public transport kaysa gumamit ka ng private car mo. Kasi yung problema rito yung parking. Ayun guys yun yung train. Ayun sa taas. Kasi ito yung train station. Ganda ng train station guys ni-restore nila yan Mapapansin nyo yung mga building dito guys, ayun yung old pa talaga, pinreserve talaga nila yan Okay, gandang kalye, luag. Ito pa yung isang station malimit yan yung train station, maiksi lang yung interval nya kaya hindi ka mainip sa paghihintay Ang maganda rito sa public transport dito, very very accommodating. Kaya pag bangga, wasak na wasak, wow. Ang ngayon dito sa city guys, yung parking space, tapos lahat dito may bayad guys. Kaya marami ngayon dito gumagamit ng 2 wheels kasi yung 2 wheels dito walang bayad ng parking. Tsaka madali mo ihanap ng parking kapag naka 2 wheels ka lang kumpara mo sa 4 wheels. Ayan guys, yung train station, ayan yung kulay white na yan. Ang ganda old old, nirenovate kasi nila yan kasi mga 19 pa yan, nag-umpisa rito yung metro yan, mga nasa pa ata yan nasa 1920s ba yan, I'm not sure, pero mga ganyan, kaya nirenovate na lang nila ganda yung metro dito, yung sistema ng metro trail dito. Bali masabi ko yung public transport dito maganda talaga kaya pag nandito ka nakatira sa city, hindi mo na kailangan ng sasakyan kasi ang problema rito yung parking space. Mas okay talaga pag nakamotor ka kasi yung motor dito yung 2 wheels wala kang bayad sa parking space. Ang kalaban mo lang dito pagka muulan ganyan. Tapos pagka winter, bali nakapag-motor kami dito umpisa ng March hanggang November. Pagka November malamig na nga rin guys minsan nag-i-snow na rin, kaya ang ako end of October ginagarahe ko na tong motor ko and guys, napapansin nyo yung tram, ayun yung street train dito guys. Kaya napapansin nyo yung kalsada merong rails. Maganda yung sistema ng rito guys, yung public transport. Ay papansin niyo yung kalsada merong rails kasi daanan niya ng tram, yung street train. Tapos ang maganda rito dun sa street train, yung interval ng station niya malimit, parang nasa mga 500 to 800 meters ata yan kaya hindi ka mainip sa paghihintay. Parang ganun yung mga 5 to 800 meters lang yung interval ng train station dito guys ng street train ito
ito yan ha, ayun yung station. Tapos dun sa banda ron meron ulit, ayun, parang wala pang 500 meters eh, kasi ito train station na naman to. Ito ayan o, mamaya may mga kasalubong tayo, yung mga tram, yung mga street train. Maganda dyan yung interval nya, limit parang every 8 minutes ata yung interval nya eh. Tapos mayroon pang mga dito yung mga public bus. Kaya yung public transport dito dito sa city, hindi ka talaga ano eh, eto another train station na naman no. Eto ano, Strassenbahn Haltestelle. Malimit yung train station dito, kaya hindi ka mainip sa pag-aantay. Tapos yung interval ng tram o yung street train, mga nasa 8 minutes lang ata yan eh. Kaya hindi ka mainip sa pag-aantay. Tapos malimit pa yung balikan sila eh. Eto train station na naman, wala nga ano, parang wala siyang 500 meters ang interval niya, limit ah. Hindi ko lang bali napansin ah. Kasi hindi talaga naman ako gumagamit ng public transport rito eh. Gamit ko lang lagi itong either 2 wheels o kaya naka 4 wheels ako. Okay itong si Honda CBR, masarap siya gamitin pang daily commute. Ito guys, pag kami nakita ganyan nasa pedestrian, patatawidin mo talaga. Priority yan yung pedestrian dito. Basta nakita mo yung nando ka sa zebra crossing, tatawid mo talaga. Pero pag ganyan wala, hindi sila pwedeng tumawid. Maano din yan pagka may pulis na nakabantay doon, tapos nakita kang lumakpas, hindi mo pinatawid yung tao, mabigat din yung penalty niyan guys. Kaya observe mo lang talaga yung traffic rules dito para safe, iwas penalty ka. Okay, bali malapit na ako sa work ko guys. Galing dito mga 5 minutes na lang na ako sa work ko. Okay dito si Honda CBR pang daily commute guys, kasi yung sitting position niya medyo upright, kaya hindi sasakit yung likod mo eh. Kaya yung public bus dito guys, so malimit din yan dito guys, marami din dito yung public bus. Okay, turn left na tayo rito. Hey Cardo, music off. Hey Cardo, music off. Okay, malapit na ako sa work ko guys. Okay, dito ko natatapusin tong vlog ko guys. Ayos, ganda ng weather, sakto tong ride ko ngayon. Pero mainit ha, ramdam mo yung init kasi 30 degrees na rin eh. Buti lang ito yung suot kong jacket, ito yung mesh, tama to kasi ano to siya, breathable. Ganda to, Rivet ang brand nito guys, pang summer, ano talaga to, pang summer. Tapos may protection siya, meron siya sa elbow, shoulder, tapos meron din siyang back protector. Okay, okay guys, dito na ako, magka-park na lang ako rito guys. Okay, so okay, and dito na ako magka-park. Okay, arrive safe tayo guys. Ito sakto tong na parkingan ko, medyo ano siya, iwas sa init. Okay guys, okay, arriving safe. Hanggang sa muli guys. Okay.